Alright. Kahit sabay yan. Dalawa yung ano. Hindi rin, isa lang. Hindi main yun. Okay. Okay. So this is the Manila Rama Podcast and I'm your host. Game na yan. I'm Game Wild. na. And with me is one of the best PWD I've ever known. The Master Q. Oh. Okay. Simulan natin dun sa iniiwasan ko na i-content. Siya sa mga iniiwasan kong i-content dahil napaka-vague ng story niya. So, iniiwasan ko talaga siya. Yung kay Epstein Files. Oh. Sino ba si Epstein? Sa pagkakaalam mo. Epstein kasi naniniwala ko na si Q, by the way si Q, since simula nung na-stuck siya sa bahay, wala siyang ibang ginawa kundi manood ng kahit ano. So, yung Epstein Files, nasisid niya na yan. Okay? So, marami siya nagkikwento sa akin na isi-share niya ngayon sa inyo. Okay? So, sino ba si Epsteins? Ano siya? Ang tingin ko sa kanya, ano siya eh. Nasa isang grupo siya ng mga elite, ng mga mayayaman, ng politiko, na may mga dark secret sa sarili. Dark secret. Oo, na kailangan nila ng isang tao na magsusupply sa kanila ng mga kalokohan nila. Alam mo yun? Paano kalokohan? Paano kalokohan? Parang ano, ayaw nilang, kasi kilala sila eh. Kilala ako. Ayoko makita ng pamilya ko yung kagaguhan ko. Alam mo yun? Yan. Yan si Epstein. So, si Epstein, para siyang bugaw. Hindi naman totally as in bugaw. Basta lahat ng pangangailangan. Kung kunyari, ako presidente ng Amerika. Ako yung isa ko sa mga membro ng grupo ng mga elite sa Amerika. Yan. Kailangan ko ng taong hawak na gagastos ng pera na nakukulimbat ko. Okay. Oo, So, parang ganon. Para siyang frontman, ganon. Na yung sa mga bangko, di ba, may mga elitista na gumagamit ng bank account ng iba. Para hindi Para siyang para pagka nagkabilangan ng nagkasilipan ng bank account, meron. hindi ganoon kalaki. Hindi siya yung Iba yung may hawak ng bank account, which is siya ganoon si Epsteins. Para siyang ganon, Dito sa Pilipinas. Epstein ba o Epstein? Epstein. Okay. So, sa Pilipinas, may mga ganun din. Meron. May kilala rin ako. Pero dito, talagang mababang uri si, yung kagaya ni Epstein. Kasi sugarol. Sino si Epstein, sugarol? Si, yung katulad ni Epstein. Dito sa Pilipinas. Okay. Yun ang tingin ko, Kasi siya eh. Siya yung taga-waldas ng pera na nakukulimbat ng mga na nasa gobyerno naman, para sa akin. Okay. So may version si Epstein sa Pilipinas na hindi kilala o kilala din na tao? Kilala sa tingin ko nasa siya, nasa social media. Saan siyang larangan ng industriya? Nasa siya, influencer. Oo. Sinisilip siya ng iba pang influencer. Babae o lalaki? Lalaki. Si Kong? Hindi si Kong. Hindi talaga. Sino ba? Pero nagkakaroon na ng bali-balita tungkol sa kanya regarding doon, wala. Okay. Pero yung mga taong yung pangalan niya, pagkakilala sa kanya, pangalan ng sikat na tao sa Pilipinas. Yung pangalan niya kilala. Pangalan niya ginagamit, kilalang tao sa Pilipinas din. Na merong history ng pagnanakaw ng pera ng Pilipinas, ganun. Politiko o? Hindi siya politiko. Nung yung may hawak sa kanya. Parang ganun. Politiko yung may hawak sa kanya. Okay. So, wag na tayong pumunta doon. Doon tayo sa kay Epstein. So, si Epstein, isa siya sa mga parang frontman or bank account handler ng isa sa mga ng mga elitista sa Amerika. I-specific natin is that Hollywood or government? Halo-halo. Parang ganon. Sa tingin mo, saan siya nagsimula? Paano siya naging ganon? Kasi,
yung history niya, wala naman siyang alam, hindi nga siya nakatapos ng pag-aaral eh. Okay. Na magandang pag-aaral ng college. Ng kolehiyo? Oo, hindi. Hindi siya degree holder. Hindi. Okay. Tapos, Ordinaryo lang. Parang ano lang. Naging teacher siya ng isang eskwelahan sa Amerika. aha. Tapos, ang kinapitan niya ay yung eskwelahan na pinasukan niya na naging teacher siya. Ang mga estudyante, mga anak ng mga mga mayayaman, ng mga politiko, parang ganun. Okay, parang doon siya nagsimula. Nagkaroon siya doon ng Idea na pwede kong gamitin to, connection. connection. Oo. Para kasi nga may pangarap siya na Kasi kapag ka narinig yung Epstein sa TikTok, sa YouTube, or kahit sa social media platform, ang iniisip ka agad, pornography, child pornography, alam mo yon, parang ganun. pedophile, high class. high-end pimp, Di Di ba? Ganun siya. na contact ng mga elitista or part of the Illuminatis, di ba? Sabi, pero parang hindi, wala pa kasi ako nakikita na sa kanya na Illuminati siya. na parte siya na gumagawa sila ng ritual. Parang ganun. Okay. Doon sa gumagawa ng ritual, meron nga akong, sige. Siguro, na yun, latter part na yun. Kasi isa yun sa mga nakita ko sa files niya na nagkaroon ako ng interest. Okay? Doon muna tayo sa, tawag dito, sa bentahan ng laman ng babae. Yan. Yun. Yun doon lang siya talaga na Ang pagkakalam ko yun nung napanood natin sa baba, meron siyang ranch na tinatawag na Zorro Ranch. Oh, yun. Aside from the Epstein Island, yung Zorro Ranch na yun, nagpupunta yung mga kilalang tao. Mga governor ng state. So yung Zorro Ranch na yun, doon nagpupunta yung mga politiko. Tapos, to follow na yung mga massage, mga masseuse. Naka-ready. Kumbaga, na yun eh. Kumbaga, taken na yun doon. Pag nagpunta ka ron, gusto mo mag-relax. Nagmamasahe. Part na yun parang Ang tingin ko lang parang nagkaroon siya ng idea na parang ituloy niya yung bentahan ng babae. Kasi doon nga sa massage eh. Hindi, niya na yun, hobby niya na yun. Kasi sa loob ng isang araw, meron siyang ako napanood na video niya na nagsalita na part siya ng bahay ng Epstein Island. Siyang katulong, cleaner, na halos sa loob ng isang araw, nagpapamasahe siya. Parang, na sa kanya yun, araw-araw niya nang ginagawa yun. Okay. So yun nga, nakita ko nga nagpapamasahe yung mga gobernador doon, saka kung anong mga pwesto sa politiko. Tapos sabi, darating yung chopper kasama yung mga masus, yung mga magmamasahe. Tapos doon pa lang sila pipila sa parang dining table. Tapos yung mga politiko yung namimili kung sino yung gustong nilang magmasahe sa kanila. Parang window So nakita ko yun, ang mga nakausap ng interviewer na yon, yung mga biktima ng ng mga politiko na yon, mga survivor ng Zorro Ranch na nagmamasahe or na masahista. Tapos siguro tulad ng sabi mo nung gabi na yon, sabi mo nun, parang nagkaroon ng blackmailing. Parang doon papasok yung idea ni na yung Illuminati. Doon papasok na yun. Kasi para sa akin yung Illuminati hindi naman ganun kaingay. Hindi naman sino-sino ba yung pag nabi Illuminati, sino-sino yung sinasabi? Malaki yun. Di ba? Nandiyan ang Rothschild, nandiyan ang Rockefeller, di ba? Mga matatanda na yan, sobrang tanda na yan sa sa mundo. Parang yung lahi nila. Ano yung Rothschild? Rothschild For the sake of the viewers. Ang mga Rothschild, sila yung una nagtatag ng bangko sa mundo. Sila yung pinaka-director. No, sila yung naggumawa ng concept ng idea bangko. Na kailangan natin maglagay ng ganito. Una, nagsamula lang yan doon sa tatay.
Yun ang napanood ko. Sa tatay, kasi meron siyang 5 anak. Ang ginawa niya, dahil nakuha niya doon sa lugar ng tatay niya na, okay naman pala itong business na to eh. Sige, kayong 5, mag-aaral kayo. Pumunta kayo kung saan yung gusto ng lugar, itatayo tayo ng bangko ron. Ganun yung nagsimula yung ano nila. Tinawag nilang bank talaga. Tapos, yung Rockefeller naman. Rockefeller, hindi ko pa sila na ano. Pero anong idea? Pero parang iisa lang sila ng ano. Kasi mga ano sila eh. Parang ang dating sa akin nun. Mga businessman. Mga mason. Mason. Oo, yan. Mga mason sila nung panahon na yon. Eh, nung panahon nila, kasalukuyan na, anong tawag dito? Panahon nun na nag-research yung mga western people na lugar saan sila pwedeng makakuha ng mga minerals, magandang lugar, yan. Yung nagtitrade pa, ganun yung panahon noon. Trading talaga, nung panahon na yan. So, sila yung parang halimbawa kung bakit nagkaroon ng blackmailing. Si Epstein, siya yung parang sila yung impluwensya ni Epstein. Parang doon siya nakakuha ng idea na pasukin natin to. Yan, sige. Tapos may secret video sila nagagawa na pagyari si Trump. Kunwari lang, example lang, wag na si Trump. Sabihin natin kahit sino. Si Congressman. Si Congressman Boogie. Si Congressman Boogie. Nagpangasahe. Siyempre, matanda ka na. Yari ka, Boogie! Kaya nga lahat tayo may mga dark secret eh. Okay. Yun ko eh. So, si Congressman Boogie, si Boogie nagpamasahe. Okay. Tapos, nung nagpamasahe siya, nagkaroon ng video, nagkaroon ng parang indecent proposal siya dun sa Masus. Na pumayag yung Masus. Tapos, naka-CCTV sila at naka-record. Naka-record na, hidden camera. Hidden camera. Tapos, doon na nagsimula yung blackmailing. Doon na nagsimula. Kasi itong si Epstein, gusto niya pampalawakin yung tawag dito, connection niya. Network, network. Sabihin natin network niya. Okay. Tapos, kasi si Epstein, may mga connection pa na kailangan natin to sa pumunta sa sa gobyerno para maglakad ng mga papeles, parang ganyan. So, kailangan niya yon. Okay. Yung kasi, ang alam ko nga marami ding business si Epstein eh. Okay. Kasi iisipin mo bakit yung mansion niya sa New York, isa sa pinakamagandang mansion sa New York, na pag-aari ni Epstein. Pag-aari ni Victoria's Secret na may-ari. Ibinigay sa kanya lahat ng authority gamitin yung pera ng Victoria's Secret Company. Ang ina, no? Ngayon ko lang nalaman niya. Bakit ginawa yun ni Victoria's Secret sila yung nasa fashion industry. Fashion industry, okay. Tapos ibinigay sa ang kanya. Ang edad na nun, nasa 80 na. Okay. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Okay. Tapos ibinigay yung lahat ng pinamana, kumbaga. Hindi naman pinamana kasi buhay pa siya eh. Ano yun? Pero yung binigyan ng rights. Binigyan siya ng right na sige, gamitin mo yung pera ng company, parang ganon. Basta, hindi natin alam kung ano yung usapan nilang dalawa, kung bakit. Blackmailing nga yun. Siguro. Ano yung may-ari nung Victoria's Secret? Lalaki, babae? Lalaki. Matandang lalaki. Ay, ano nga yun? May ano nga kaya yung nasa mga video na nakikita niya, umiiyak yung Virginia Dupre dun sa pintuan ng mansion sa may New York. Ayaw niyang pumasok dun sa bahay na yun, na mansion. Kasi daw, siya masyado daw siyang nawawarak, ganun yung dating niya. Makikita yung video na Victoria sumisilip sa gate. Dupre? Ha? Yun yung nagkaroon ng lakas ng loob na idemanda si Epstein. Sobrang takot niya siguro doon, no? Kay Epstein na sobrang pagbablackmail sa kanya. Hindi. Ang tingin ko naman doon, merong isang mataas na gobyerno na pagod na. Tama na, no? Hutot ka ng hutot sa akin, ha? Sige, tara, kakampihan kita. Halika rito. Parang ganon. Hindi yun talaga, hindi kasi ginawa niya na mag-report eh. May mga report na siya sa police, sa FBI, pero wala. Tablado. Ganon yung dating. Binabaliwala. Kasi si Epstein nga. Oo. So sa Soro Ranch,
Ano yun? Parang... Ang Solo Ranch naman kasi, ang tingin ko, parang isa rin siyang Epstein Island. Oh. Ano ba nauna? Sa land version naman siya. Oh, anong una? Ha? Anong una? Zorro Ranch o Ang yung nauna Epstein yung Island? mansion, sa New York. Doon talaga ang una. Kasi hindi halata doon eh. Nasa New York lang eh. Okay. Oh, di ba? Nasa along the sea, rural area siya. Rural o urban? Urban. O urban. City siya, nasa city siya. Kaya pag dumalaw yung mga niya, connection niya na, pasyal ako dyan ha. Walang pinagkaiba yun sa sa mga magtotropa. Na mga ordinaryong taong magtotropa sa kalsada na, punta tayo sa bahay, pwesto tayo. Ganun lang. Ganun lang. Yun nga lang, Pwesto daw kayo, sabi ni Q. kay Epstein naman, hindi. Hindi material yung pinaggaanoan nila. Tao nga lang, human. Actually, hindi, it's more than it's more than money, it's credibility. Oo. Pinag-uusapan doon. Yung pinuhunan ng mga politiko sa sarili nila nung nagsimula sila, masisira ng ganun-ganun lang, di ba? Paano naman napasok yung mga yung Hollywood doon? Sa tingin mo? Yung Hollywood kasi, naman yun, sistema nila yun. Hollywood, pantingin ko sa Hollywood, yung name na Hollywood, hindi lang isang producer ang may hawak niyan. Lahat ng mga negosyanteng producer, nandyan, pinagsama-sama nila yung pera nila, para pag, kung anong kitain ng buong ng Hollywood, ng pelikulang ilalabas nila na hawak ng Hollywood, galing sa Hollywood, doon lang sila maghahati-hati. Ganun yung dating. Kaya yung mga artista ng Hollywood, nagpagod na. Tingin ko, yung sa Hollywood naman, ganun na nga, parang korporasyon siya. Korporasyon siya, pero hindi lahat ng pelikula or lahat ng pelikula lumalabas, hawak nila. Hindi. Nagkataon lang na yun yung land, lugar kung saan sila pwedeng mag-shooting, maglaro, gumawa ng mga kung ano-ano, di ba? Tapos, meron silang tax na binabayaran sa Hollywood. Yung mga Warner Brothers, MGM, di ba? Ganon. So, pwesto siya. Kumbaga. Sinasabi daw nila, para sa Hollywood, isang malaking studio. Sinasabi nila na sa Hollywood daw, meron daw secret tunnel. Yung secret tunnel na yon, tanging yung mga super sikat lang talaga o superstar lang talaga ang pwedeng dumaan doon. Na tumatawid papuntang California, Los Angeles, saka sa Las Vegas, na dinaanan din ng isang sikat na artista na na-interview. Ay, sinasabing merong subway sa ilalim ng tunnel. Oo. At sa subway na yon, kumpleto. May nakita ko niyang video na pinakita yung kalsada sa tunnel. Yun yung lang, hanggang dun lang yung napanood ko. Okay. Kumpleto yun. May Starbucks. Basta yung dadaanan nila, meron lahat. Ganon. Pwedeng bilahan. Na yung tunnel na yon, may taguts din sa Zorro Ranch, dun sa New York mansion ni Epstein. Na para hindi magkaroon ng commotion pag nakita ko Vice President ng USA, meron siyang appointment kay Epstein. Tingin ko naman kasi doon sa tunnel na yan, simula nung narinig ko yon, parang questionable sa akin. Kasi sa panahon ngayon, di ba, ultimong aso nga may Facebook, ganun yung dating. Panahon ngayon, kahit aso may Facebook, may profile picture. Pero ang Facebook, ang bago ang profile picture ng isang account, hindi mukha ng tao. Ibig sabihin, yan? Parang budol yan. Di ba? Hindi siya fake account. Hindi siya ganun ka So, ibig sabihin, para sa hindi ka naniniwala doon sa tunnel. Parang hindi. Parang hindi pwedeng parang. Kailangan may percentage out of 100%. Hindi. Kasi ang ginagawa kasi ng media, kailangan nila maglibas ng bagong issue para tabunan yung isa pang issue na nangyayari. Ganun ang tingin ko. Ako naman, naniniwala ko doon sa tunnel. Kasi may nakita kong video. Yung video na yon, galing sa TikTok. Tapos, recorded before 2015 or somewhere 2012. Ganun. Yung tunnel na yon, may mga sasakyan ngayon. Ewan ko kung yung tunnel na yun na nakita ko before at saka yung nakita ko ngayon, may mga campers van ngayon
na tinitira ng mga Amerikanong mayayaman. Dahil nga sa World War III na papalapit or yung pinipredict nila na mangyayari. Kaya yung mga mayayaman... Tingin mo ba yung World War III prediction yun nila? Yung mga, predict yung na mga yun. mayayaman nandoon na sa Ginagawa na. tunnel na Oh. pinakita talaga. Papakita ko sa inyo yung video pagka ano. So yun nga you mean yung tunnel na konektado daw sa New York mansion ni Epstein at saka sa Zorro Ranch, doon dumadaan nga daw yung mga kadalasan na VIP ni Epstein na client. So ito yun, naglalaro sa isip ko kung si Epstein matagal niya nang ginagawa yun, yung kay Didi Naman kasi nahawa lang siya. Kumbaga nahawa lang pala siya. Nagkaroon siya ng idea na pwede yung ginagawa niya. Pwede pala hindi yun. naman. Pantingin ko kay Didi, talagang may ano na siya, may problema na siya sa personality niya. Parang ano na siya. What do you mean by problem sa personal? Parang- You mean may identity crisis? Oo, parang ganun- Or may ganun na siya. mental O psychological defect? Parang ano na siya, tawag dito. Yun, si Lahis, ganun. Bading! Oo. Natago, na hindi niya sinasabi talaga. Slice! Parang kay Will Smith. Si Will Smith, May napanood ako sa kanya na, Slice daw si Will Smith? bading siya. Kaya hindi niya magawang hiwalayan si Pinkett, ang asawa niya. Kasi alam ni Pinkett yung sekreto niya. Kaya ginagagawa ni Pinkett na makipag-sex doon sa kaibigan ng anak niya, best friend ng anak niya. Tapos sasabihin sa media. Di ba? Parang front act. Parang ganon. ganun. Dahil sa Hollywood. Dahil sa credibility ni Will Smith. Ganon. Parang Kasi nga yung kasi Slice nga. may napanood nga ako kay Yung kay Will Smith, sa tingin mo, naniniwala ka o hindi? na Slice. Na si Lahis. si Lahis. Na Slice. Oo, kasi meron nagsalita akong isang Tropa mo. Violinista. violinista na nagsalita siya sa vlog niya na kasama niya si Will Smith na nagpunta sila ng Las Vegas, Nevada, at mayroon message sa kanya na inunod niya rin sa sa vlog niya, pinakita niya yung message sa kanya na, sige, antayin mo ko dyan sa room, just the two of us. What the fuck? Di ba? Bakit? What the fuck? At nagulat yung lalaki, merong nakakapasok sa kwarto niya, dun sa room niya, nang siya lang yung may access. Di ba? So, you mean si Didi at saka si Will Smith magkaibigan? Tama ba? O Parang parehas sila. Isang kulay. O parehas sila ng panitandrog. Isa silang kulay. Okay, so si Didi, yun nga, yung nasa isip ko, nagkaroon siya ng idea, siguro naging kliyente siya ni Epstein. Nung nagkaroon siya ng time na makita yung pamamalakad ni Epstein, nagkaroon siya ng idea na tangina pwede pala yun. Kaya gumawa din siya ng mga tunnel sa bahay niya. Papunta kay Michael Jackson. Yung Kahit saan, sinasabi. iba-iba daw eh. May kay Michael Jackson, may Bakit kay Gene Hackman? Ayun nga, hindi natin masabi. Baka doon din diretso yun, kay Gene Hackman. Walang naman sinabi doon sa kasi may pinakitang tunnel doon sa bahay ni Gene Hackman. Talagang luma yung tunnel. Dungeon ang tawag ng FBI. Dungeon Saan yung daw? lugar. Where it leads? Kasi nabili ni Gene Hackman yung lugar niya, yung mansion niya. Gawa na. So may tunnel na. Oo, pero malayo yung tunnel Saan na. nga daw? Doon lang din, sa lupain niya. Paikot. Parang lang yun. Escape area, escape door lang yun. Parang ganun. Escape door lang. Hindi katulad nung nakita kay Michael Jackson. Galing sa... Wala pa kasi ako nakita ng video na lumabas na. nga, ako din. Di ba? Sabi So, lang, parang lang yun. meron daw doon Parang- pinuntahan sa... mula doon sa mansion ni Didi, may tagos papunta sa ano ba yun? Neverland ba yun? Neverland? Nasa bakuran lang ng mansion niya yun. Ang bahay ni Michael Jackson, alam ko, nandun lang din sa Neverland. Yun nga yun. Yun nga yung nakita ko na sinasabing tumatagos daw. Saka papuntang yung Neverland. sinasabi nila na ganyan, na si Michael Jackson ganun, hindi.
May panood ako kailan lang ng video ni Michael Jackson na nagko-confess siya na kung kayang gawin pala ito ng mga tao sa industry, ay mas paano na yung mga mas maliliit pa na hindi kilala, hindi Michael Jackson. Ako, hindi ko naniniwala ang ginawa ni Michael Jackson yan. Unang-una, yung katulad ng pag-alaga niya kay Macaulay Culkin, di ba? Inampun niya yun eh. Compare doon kay Diddy at saka Justin Timber. Yun nga yung dahilan. Kasi nga yung mga elitista, mga oligarchy. Oligarchs. Mga oligarch, yan. Ng music industry. Sino-sino ba yung mga oligarch ng music industry? Mga producer, di ba? Eh, meron siyang, Michael Jackson, meron siyang interview kasama lahat ng press people ng, local press people, na kawawa ang mga black musician. Masyadong agrabyado. Meron siyang ganun na salita na masyadong ninyong pinahihirapan ang mga ginagamit yung mga black musician. Pero wag ka. Oo. From King of Rock to Bohemian Rhapsody, nandun yung parang ugat ng kanta nila galing sa mga black Sa people. black people, no? Tangina, no? Oo. Even the Beatles, actually. Napanood mo na yung Sinners? Yung sa Beatles muna, yun din. Meron din si John Lennon na parang history na he's been with the black people nung bata siya. Katulad kay Elvis. Paano hindi? Tumingin ka na lang ngayon dito. Ito pa isa. Sa modern year. Yung kapapanood ko pa lang na movie sa Disney, yung kay Bob Dylan. Si Bob Dylan, galing din yung influence niya sa black people. Pagdating sa music. Doon nga siya, kaya siya tinira ng ng sinasabi nilang Illuminati. Pero mga oligarch lang yan, mga businessman. Sino tinira? Si Michael Jackson. Kaya Oo. Kaya ang sa kanya pedophile kasi mahilig siya sa bata ay mag-alaga ng bata. Kasi nalaman ko na meron pala siyang trauma nung pagkabata. Oo. Hindi nga niya naranasan maglaro. Hindi niya sinasabi na trauma sa kanya yon na gusto niya pala yung maging ordinaryong bata lang pero hindi niya naranasan. Ganun yung dating. So ang ginagawa niya, tumatawag siya ng mga bata, minsan yung galing sa mga concert. Yung mga hindi niya na-experience, pinapa-experience niya na magaganda. Hindi. At saka kahit kailan daw, hindi daw siya natulog ng bata, siya na may kasamang bata din na iba. Kaya, nasubukan niya yun nung mayaman na siya at saka sikat na siya, na natutulog siya kasama ng mga bata. Kasi ang unang yung tinatawag nilang mag-overnight stay kami ma'am doon sa ganitong bahay, hindi niya naranasan yun. Kasi pinagtatrabaho talaga siya ng tatay. Kasi ang tinira niya kasi alam mo sino? Sony Record. Sony ba yun? Tony Latoma. Bakit? Ano yun? Yun ang tinira niya. Alam mo bakit? Half ng pag-aari ng Sony kay Michael Jackson eh. Ano na siya? Ang tawag doon yung may tawag doon. Hindi, bago lumabas yung issue ng pedophile sa kanya, Oo nga. tinira niya yung si Sony Records. Kaya nga, yun yung issue. Na binili niya, halos pag-aari ng halos kalahati ng Sony kanya na. Tapos, pinaandaran siya nito ni Tony. Kasi nanalo ata siya sa Bidding. sa kaso. Dinimanda siya eh. Okay. Anong pinagawain nga nila before? Yun nga, pag sabi niya na nauna yung pedophile. Hindi, nauna muna yung Sony. paglabas niya ng naawa ko sa mga black musician kasi ginagamit lang musician. Ginagamit lang kayo ng mga production company. ng mga producer para mas malaki kita nila. Kasi alam niya nga daw, sabi ni Michael, alam ko paano kumita sa music industry. Alam ko paano yung kitaan diyan. Bata pa lang, nandun na siya. Kalakaran nun. Yun yung dating. Kaya ang ginawa nito, dinimanda siya ni Sony Records. Simula noon, lumabas na yung issue ng pedophile siya. Tapos nung nanalo siya, napunta na sa kanya yung pag-aari no? Sony yung kalahati. Kaya niya nabili yung rights ng Beatles. Kay Paul McCartney. Ito ba masaya doon? Ang nagbigay ng idea sa kanya na bumili ng mga
ng mga album or mga song ng mga sikat na lumang tao, si Paul McCartney rin. Kaya nung nagkaroon ng video, Kaya yan sila, Paul McCartney. Ibig sabihin, alam nila pa paano kumita. oo, Mas malaki si yung Paul kita. McCartney nga yung nagsabi Saka Ganun nag-joke yun, kay Michael oo. Jackson na, ba't di mo bilhin ba't di ka bumili ng mga rights ng kanta? Yung royalty nun. Parang ginawa niya kay Eminem. Imbis na gantihan niya ng pangit na kanta. Sino? At patira kay Eminem. Sino? Si Eminem. Hindi, sino nga Michael yun? Jackson. Yun, hindi ko alam yun. Kwento mo nga. Kasi merong kanta si Eminem na tinitira si Michael Jackson. Okay. Regarding sa pagiging pedophile. Okay. Imbis na gumanti siya, ang ginawa ni Michael Jackson, Binili niya yung katalog. copyright ni Yung catalog, Oo. yung catalog tawag yung, yun. yung katalog ni Eminem. Lahat yun. Lahat Kaya wala na masabi si Eminem kay Michael Jackson. Ang ina, no? Ako na Ang may-ari yaman ng mo. Pag may nagpatugtog ng kanta mo, Wala ka na. akin yan, no? Tayo ka na. Oo. Inang yaman na ni Michael Oo. Jackson. Patay na siya. Pinagpipiestahan pa yung pera niya. Kumikita ng mga pa siya, no? kamag-anak niya. Ganun ang dating. Inang galing, Ganun lang kasimple. Yung Beatles nga, yung buong catalog ng Beatles. Walang magawa si Eh di ang daming album nun. Walang magawa si Paul McCartney pero gusto niyang bawiin. Kaso hindi niya mabawi. Kasi wala siyang ganong halaga. Tsaka, siyempre, may presyo nila si Michael Jackson nun. Dumudoble yun habang tumatagal. Habang tumatanda yung kanta, dumudoble yung price ng catalog nun. Kaya lalong hindi makakipap si Paul McCartney. Kaya siguro ganun yung nangyari sa kanya. Mas lalo siyang dinikdik ng ng mga Pero kalaban. kaibigan niya kasi si Paul Ng McCartney. mga kalaban ni Michael Jackson. Kaibigan niya Kumbaga, kasi. Sa tingin mo si Michael Jackson may naging kliyente rin ni Epstein? Hindi. Hindi. Malinis kasi yung bugiin. Kung magsalita kasi siya, What? yung But the people of the alam world. niya yung dignity. Dignidad. Alam niya yon. Alam niya sabihin yung, alam niya gamitin yung dignity. Hindi lang kredibilidad. Dignidad, no? Dignity. Dalawang klase yun Isang credibility. Yung credibility para sa akin, lang yan pakitang labas, pakitang tao lang. Kredibilidad, Parang Hindi yung dignity, maski wala akong pakialam, basta ito tama para sa akin. Yung Gagawin ko paninindigan. to. Oo. Paninindigan. Yun yung dignity. 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 Kala ko dignity. Si D, kilala mo ba si D? Si Mami D? Oo. Wala na. Dignity. 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 So, from Epstein, napunta tayo dun sa tunnel. Tapos napunta tayo kay Michael Jackson. narinig natin si Rothschild at saka yung Rockefeller. Tapos si Michael Jackson. Wala pa kasi, wala naman kasi wala pa talagang confirmation na meron talagang Illuminati. Pero ang tingin ko, ang word na Illuminati, ginamit na lang yan parang parang sa isang barangay, merong magbabarkada talaga dyan na gustong hawakan. Parang gang sa preso. Kung sino yung pinakamalakas na gang sa preso, gusto hawakan yung buong preso. Ganun lang ang dating. So yun nga, yung Illuminati, para siyang gang. Or parang Mason. Oo. Ang Mason ba at saka Illuminati isa? Ha? Iba. Parang mas malawak yung Illuminati ang dating sa akin, pagkaintindi ko. Kasi Yung sa mga- Masonry, Hmm. parang ng mga yan, sa Amerika, mga samahan ng mga politiko. Oo. Panahon pa ni Abraham Lincoln. Mga sundalo. Oh, yan. Mga pulis. Parang dito sa Pilipinas, sino ba yung mga Masonry rito na alam mo? Si Marcos. Sino pa? Ferdinand Marcos. Si Bayani. Si Ninoy din. Oh. Bayani pa. Bayani. Si Jose Rizal. Oo. Oh, di ba? Si Andres Bonifacio. Luna. Oh, di ba? Hmm. Oh. Pero walang paddle nun. Dura lang, dura sa Walang bibig. usapang paddle. Dur- dura sa bibig. Namamatay. Yun nga, sino nga? Si Rizal. Gusto mo maging mason? Yes, nga. Puh! Oh, sa panahon noon, Masonry, ngayon, Mason ka na. anong tawag rito? Ngayon, Ano? sa age natin ngayon. Ano? Meron pa rin mason. Meron, mga sundalo, ram. Iba naman yun. Yung mga tatak-tatak dito, yung mga tato. Iba naman yun. Oh, pero wala rin paddle yun. Mm. Oh.
Yun naman, palo sa puwet. yung samahan na sinasamahan ngayon ni Butchoy. Eagles. Agila. Ah. Oh, di ba? Wala ring palo yon, walang hazing. Pero may perang involved. Lahat may perang involved. Lahat, di ba? From Mason to Eagles, may perang May involved. perang involved by membership. Kasi yun yung pinaka parang nila. Pinaka parang ambag nila sa grupo para ma-considered ka as Eagle or Mason. Kailangan sagutin mo yan pag may mga event. Ikaw ang bahala, ikaw Oo. kaya. Sa iyo to ngayon, toka mo ngayon. Ganon. Oo. Parang ang tawag doon, donation. May donation ka. Meron kang Ganun na yung pagkakaalam ko sa mga kakilala kong sa ilalim ng pakpak ng Eagle at saka Mason. Kailangan nilang mag-sponsor for them to be considered yata. Pero meron pa yatang further process doon. Hindi ko alam. Wala na ako doon. Doon pumapasok yung mga dark secret. May mga dark secret pa rin yan. Pagdating ng ending. Ibig sabihin, si Butchoy, May dark secret may yan. dark secret bukod sa dark kilikili. Oo Si Butchoy, alam ko agra yun eh. Mukha nga lang kalabaw. Pero agra yun. Si Papo, Mason naman si Papo. Saan niya nakuha yun? Sundalo siya eh. Ano siya, may rank ko siya. So hindi ko alam maano siya nakapasok doon, pero good for him. Si Butchoy, alam ko, agila siya dahil pinapost niya, di ba? Oo. Kada post niya, meron siyang Umatin siya ng ng mga event ng Oo. mga agila. Siyempre, may sponsor si Gago. Oo. May toka siya. May toka, oo. So ang usapan doon, hindi 100, libo. Libo yan. Di ba? Libo yan. Nakabarong ka eh. Tapos 100 ka lang. Mm. Hello. Di ba? Libo yan. Ako, wala akong planong pumasok sa ganyan eh. Gusto ko sila pumasok sa akin. Pero nang pumasok ka, marami na nakapasok. Nakalabas nga rin eh. Kaso saan mapapasukan sa akin? Sa puwet. Parang panood ako ng video na ang tawag sa kanya, babae, Secret Child of Tupac. Secret Child of Tupac. Secret Child daw siya of Tupac. Pero meron siya experience na kinulong siya sa loob ng isang lugar ng 2 linggo, ganyan, pinapakain lang siya. Tapos nung gagamitin na siya dun sa asosasyon na yun, o dun sa parang Illuminati kuno, na nakita niya yung eksena na yung mga tao, yung eyes wide shut, parang totoo. Yung Eyes Wide Shut is a movie Parang ni Tom totoo Cruise yun. at saka ni Nicole Kidman. Ganda yan. Parang ganon yung sa may ganon sa Epstein. Mas soft pa nga yun yung sa eyes wide shut. Soft yun. Kasi yung kwento ng babae, iba. Ang gawain daw ng mga nakabelo, ganyan, na maskara, kapag nasa taas na daw yung baby na nakatali sa leeg, nasa ere na, lahat sila lalapit at nganga habang tumutulo yung dugo. Ganon yung dating. Shit. Di ba? Ano yun? Paano yung sasabihin sa yun, Epstein yan? Sa Epstein. Ano siya? Okay. Survivor. Pero siya, hindi siya naging Member. hindi siya naging human trafficking na sex slave. Hindi siya naging prostitute. Parang gagawin sana siyang sacrifice. Parang ganun yung dating. Isa sa mga sacrifice. Tapos yung mga ngumangangan na yun, dun sa mga bangkay na sanggol. Baby. Kasi dumating na sa punto na naghahanap na si Epstein ng naghahanap na siya ng baby mother. Kaya nga, bakit? Kasi nga, yun na yun. Doon na pumapasok yung ritual na na gusto mong mahaba yung buhay mo. Yan. Pumasok na sila dun sa mentalidad na may mentality kasi ang mga lalaki na kapag bata yung jowa mo, mas nakakabata daw yun. Totoo naman. Nakakabata yun. Parang gano'n yung pakiramdam. Oo.
which is na proven na daw ng maraming kalalakihan yan. Kahit sa Pilipinas, di ba? Simula pa noon pa. Panahon pa ng ano, So, since middle age pa lang. ang parang logic ganun. is nakakabata yung babae, why not mas bata pa, 'di ba, ang kunin, tapos nagkakaroon ng pedophile. Kaya yun ang gusto rin ng mga pedophilia. Iniisip nila na mas babata ako kasi mas bata yung tinira ko. Ganun. Kasi pag tinanong mo yung mga bata na babae, mga around 20s, at gusto nila ng mature, di ba? Ba't mabata sila ng mature, na matatanda? Bakit? Kasi, impluensya, unang-una impluensya, pangalawa, Ano? security. Aside, Mature na kasi. aside from guidance, no? Oo. Bagay, may point. Pero kung So, tutusin, papapansin mo, yung bata nagiging parang matanda. Na-absorb Physically. naman ng Oo. bata yung sa lalaki. So ito na. Since napunta na tayo dyan, dumating na sila sa punto na nagkaroon na yata ng hysteria sila, utak. Hysteria na mag-iisip na why not eating people? Baka sakaling mas effective yun. Kasi diba? pinasok ni Epstein yung genetics. Mga grupo ng mga doktor, mga scientist na puro genetics yung pinag-aaralan. Nandun yung... Bago tayo pumasok dyan, kasi may ito na yung nagkaroon ako ng interest sa Epstein. Nung nakita ko yung isang litrato na may dalawang manok. Alam mo yung tsura ng manok kapag ka fried chicken na buo? Diba, para nakabuka ka. Sa gitna nun, may sanggol nakabuka ka din. Fried na rin. Kumbaga, parang, alam mo yung picture na yun galing saan? Yung sa website na galing sa Amerika na kumakalat na pwede mong silipin yung files ni Epstein. Nandun. Redacted nga lang. May takip, nakasensored yung bata. Pero may kita mong bata kasi yung bihas ng Yung paa, legs, oo, nandun. Kaya doon ako nagkaroon ng tangina, kanibalismo na to. Yun na pala yun. Doon na pumasok yung hinahap nilang fountain of youth. Yung pagiging bata, mas magiging bata sila, no? O yung sa genetic na, paano siya nakapasok sa genetic, Kasi pinag-aaralan na science nga na yung dati, stem cell. Stem cell. Oo, yan. Ano yung stem cell? Yung Malalaman nila. Yung ini-inject sa likuran dito sa ating Ang stem cell yung nasa dito sa gulugod. Gulugod pa tawag dyan? backbone. Oo, yan. Nakapagsariwa yan, fresh yan, parang fresh ka buong pagkatao mo. Kasi ang backbone konektado sa puso, sa utak, kahit saan lahat. So ano yung tinano sa stem cell? Ang tawag sa pinapasok doon sa backbone, stem cell. O hindi, dinadagdagan yung stem cell ng backbone. Oo, dinadagdagan. Kasi, may panahon na meron sila sa mga doctor terminology na lumuluma, kumbaga natutuyo yan habang tumatagal ang panahon. Yung mga, parang mga pagitan ng buto natin na sa likuran, natutuyo pala yan pagdating ng panahon. Kaya yung tao, matanda na, nakayuko na, ganyan, hindi na kayang tumayo. May scoliosis. Oo, yan. Hindi, iba yung scoliosis talaga. Hindi, kapag mahina na yung stem cell. Wala, nangihina ka na, ganun yung dating. So yung stem cell na yan, narinig ko na yan, na actually legal siya. Legal Pag talaga. nagpaturo. Pero napakamahal. No, pag nagpaturo ka sa likod, dito yata kukunin sa sa puwet mo, sa Parang paglagay ng anesthesia sa mga nag-o-opera. Oo, gayon. Mga surgeon, Sa puwet, sa likod ng puwet. Doon tinatarak yan. Para Kaya nga, di ba, yung anesthesiology may lisensya. Hindi pwedeng walang walang lisensya Oo, yung kasi pag anesthesiology. nagkamali ka, Mamamatay yung tao, magiging baldado na yan. Di ba? Ganun yung dating niya. Pero dito sa Pilipinas, may gumagamit niyan. Kasi nga kahit mahal yan, mayroon taong mapera rito. so yun na. Nakapasok ka sa sa stem cell si Epstein. Oh, meron ako napanood na video ni Epstein. Saka din mga oligarking kasama niya sa grupo niya. May dalawang babae na negra. Sabi niya, babayaran kita $500. Sasabihin naman ng babaeng kabilang side na, $500 lang? Ay, yaman-yaman nyo. Tapos, $500 lang, kukunan lang sila ng stem cell.
para isasalin dun sa isang mayaman. Parang naging donated. Donor, naging donor. Oh. Tapos dinodonate yung stem cell. Binabayaran na malaki, hindi pala donate. Yun pala yun. Yung mga stem cell donor pala. Dito kayo sa Pilipinas, meron nun. Dito, hindi wala pa. Kasi ang alam ko sila, yung mga kilalang tao, si Chi Singson, isa si Singson, sa kilala ko nagpupunta ng China Para magpa-stem cell. Stem cell. Oo. Pero bago si Singson, nagsabi siya ng stem cell. Narinig ko sa kanya yung word na yun. Si Erap muna. Kaya nakatayo ka ulit yun. Alam ko wheelchair. Bago pa siya yung makulong, narinig ko na sa kanya yung stem cell. Siyempre, pinapondohan ni Epstein yung mga doktor na nag-aaral sa ganyan, genetics. Dahil sa marami siyang pera. At gusto niyang malaman yung tungkol sa Fountain of Youth. Pumasok siya sa industry ng stem cells para magkaroon siya ng access. At bago niya magawa yun, kailangan niya mag-sponsor, no? Parang siguraduhin ko muna mag-donate ng pera. Mga philanthropists. Philanthropists. Nagiging philanthropist sila ng mga asosasyon para may mga dark pala silang kailangan. Ang dilim pala ng ang dilim pala ng pinapasok nila. Above and beyond. Ayaw nang nilang above and beyond. Parang manatili sila dito. Akala nila masarap yung buhay ng pagiging buhay ng walang kamatayan. Yun ang tingin nila. Siguro alam na rin nila yun. Yun nga. Kasi alam mo nagsimula yan, kalokohan. Nagsimula ang kalokohan na yan para sa akin pagkaalam ko. Simula nung mga scholar, nung pinag-aralan na bawasan natin to, tanggalin natin to sa Bible, ganyan. Hindi yan kailangan. Di ba? Para sa akin yun. Sa Bible? Kaya naging bagong tipan? Kaya nagkaroon, yung bagong tipan kasi, kaya nagkaroon na nun. Pero yung una pa lang, lumang Old tipan, Testament, marami na silang tinanggal doon na ayaw nilang ipaalam sa mas marami pang tao. Parang ganun yung dating. Kaya pumapasok yung mga idolatry. What's that? Yung pagsasamba. Pagsamba ng mga santo, mga puon, mga cross na kung gawa lang ng tao. Mga anito. Anong idol? Idolatry. Di ba? Idolatry. Adultery. Iba yung adultery. Idolism. Parang ina-idol mo, bawal yan. Bawal yun sa Bible. Kaya yung lahat ng mga Katoliko, na word Katoliko nun, mayroon silang mga santo-santo na bawal pala. Na mismo sila dapat ang una magsabi na bawal yan, wag niyong gawin yan. Kasi kung babasahin mo maigi yung Bible, yung galing din sa kanila. Actually, interest dyan sa mga santo-santo na yan, maraming mga nagkakamali ng thinking sa mga Katoliko na sinasamba daw ng Katoliko yung mga santo-santo, mga figurin. Hindi nila alam na hindi naman sinasamba talaga. Tayo full-blooded Katoliko tayo. Kahit yun hindi natin sinamba yung Katoliko. Yung mga figurin. Kasi alam natin na imahe lang siya. Kumbaga, pattern or parang picture ng tao na nawala na sa mundo, prove na nag-exist siya. Yung sinasabi nila na sinasamba yung mga anito, hindi Katoliko yun. Pero may kilala akong ganun. Na isang religion na sumasamba. Na nasa Bible din sila yung mga sumasamba ng mga ginto. Mga kalabaw. Na alam mo yun? Mga Baal. Tawagin nila si Baal. Sila Baal, yun. Iba yung ibang religion yun. Yun talaga ang sumasamba ng anito. Hindi Katoliko. Nami-misinterpret nila or hindi ko alam kung nami-misinterpret nila dahil since galing na sila sa Katoliko, alam nila yun. Ginagatungan lang nila yung utak nila para lang may masabi sila na
Oo, sinasamba nila yung mga yung mga figurine, di ba? Parang hapiti sa kanila Hindi, kasi kaya naman sinasabi ng Ayun, ibang nagmamaling sila. religion yon. Kasi, para makilala mo yung religion ko. Para dito ka sumama ka sa amin. Parang gano'n naman. Ang way of convincing nila. Oo. Good luck. Dahil, kaya naman gusto nila makonbinsi yun, hindi para iligtas. Hindi yun ang gusto nila, para maligtas ka. Hindi. Para Encourage ka niya. yung ano mo, ika po, akin. Parang sisirain ko ita. Parang ganon. Para makita mo, ma-realize mo kung gaano kaganda sa amin. Oo, ganon. Kasi business eh. Business pa rin. Business pa rin yan. Oo. Simbahan is business, religion is business. Walang duda. Parang ganon na lang inisip Ito ko. yung purpose mo. Ulit, again, salamat sa Manila Rama. For more details, kung gusto nyo bumili nito, PM nyo lang kami. And sa Facebook, we have Manila Rama. Sa Instagram, meron din. And sa YouTube. Again, with me, the Master Kio and Wald from Manila Rama. Peace and love. Halo ng tawa, traffic at trip. Sa palengke, sa gig, sa biyahe, sa first date, sa